Hindi dahil mas malakas ang Pilipinas. Hindi dahil mas marami tayong barko o eroplano. Ang tanong ay ito, bakit takot ang China sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi isang dahilan, isa itong sistema. Kapag pinagsama ang heograpiya, pagmamanman, armas na pangdinayal, panahon at logistics, ang dominasyon ay nagiging sobrang mahal at sobrang delikado. Unahin natin ang mapa. Ang Pilipinas ay nakapwesto malapit sa mga pangunahing daanan palabas papuntang Pacific. Kapag may galaw ang malalaking puwersa sa dagat, hindi sila pwedeng mag-teleport. Kailangan nilang dumaan sa mga rutang predictable. At kapag predictable ang ruta, mas madaling bantayan, mas madaling itrack, at mas madaling pigilan. Dito nagsisimula ang tunay na deterrence. Hindi sa pagyabang, kundi sa heograpiyang hindi nababago. Pangalawa, denial weapons. Hindi kailangang dominahin ng Pilipinas ang dagat. Ang kailangan ay gawing mapanganib ang paglapit. Dito pumapasok ang BrahMos at ang Typhoon missile system. Land-based ang mga ito. Hindi umaatras at mas mahirap sirain kaysa sa barko. Kapag napilitan ng kalaban na bumagal, mas madali na silang makita at i-target. Pangatlo, anti-submarine pressure. Kapag may mga barkong pang ASW tulad ng Abukuma, mas mahirap para sa submarines na gumalaw ng malaya. Hindi ito pader na nagsasara ng dagat, pero pinapataas nito ang panganib. Dagdag pa dito ang undersea drones. Hindi para pumatay, kundi para makakita. Kapag ang ilalim ng dagat ay hindi na ligtas na taguan, nawawala ang pinakamahalagang kalamangan ng submarines. Pang-apat, 24 na oras na pagmamanman. Himpapawid, dagat, kalawakan. Halos walang galaw ng PLA Navy na hindi nakikita o hindi nabibilang sa kabuuang larawan ng operasyon. Kapag nakita ka na, nawawala ang sorpresa. At ang China ay ayaw sa gerang, hindi nila kontrolado ang takbo. Panglima, panahon. Tulad ng sa Taiwan, may limitadong panahon lang para mag-operate. May monsoon, may bagyo. Ibig sabihin, ang maliit na delay ay pwedeng maging malaking problema. Ang panahon ang tahimik na kalaban ng malalaking operasyon sa dagat. Pang-anim, logistics. Ang dominasyon ay hindi isang atake lang. Kailangan nito ng fuel, resupply, maintenance at proteksyon sa support ships. Dito madalas bumibigay ang mahahabang operasyon. At kapag isinama pa ang alyansa at access ng United States sa Pilipinas, tumataas ang escalation risk na hindi kontrolado ng China. Kaya malinaw ang konklusyon. Hindi takot ang China sa lakas ng Pilipinas. Takot sila sa sistemang pumipigil sa dominasyon. Hindi mo po pwedeng dominahin ang hindi mo kayang sustentuhan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.